bilang isang baguhan, alam ko marami pa akong matutunan, and this movie, isang kababa na pelikula. Good evening po sa inyo lahat. I'm Anna Aguilar. Ako po dito ang young Avelina. Ayan. I am just really thankful and grateful na makasama ko dito sa big project na to, big film na to. Kasi kung sila po, sobrang privilege na ako po, kami po, sobrang triple pa yung nararamdaman. Triple yung thankfulness namin na nakasama dito sa film na to. And working with Direct Joel, sobrang nakakatakot po talaga siya. Nakakatakot po talaga siya. Pero matututunan kayo parang magiging professional ka talaga kapag nakatrabaho mo siya. Ayun po, I'm just really thankful po na kasama ko. Generasyon. Ako po si Noel Colet. Kapatid po ako ni Gabi dito sa story. Anak po ako ni Felix Manalo. Ako po si Dominador Manalo, yung gumawa ng mga building, mga kapilya ng Iglesia ni Cristo. Now, ang tanong po sa akin dito, ano po yung testimonya ko habang nagtatrabaho dito sa Iglesia ni Cristo? Maganda po ang eksperyensya ko. Ako, bilib po ako sa mga Hapon eh. Sana, alam ko lahat kayo, bilib sa mga Hapon dahil sa kaayusan. Yung walang lamangan, pag may disaster, umipila. Dito sa Pilipinas, nakikita ko rin yun dito sa simbahan ito, sa Iglesia ni Cristo. Lahat tayo po, nakikinig ko minsan ng TV, no? Minsan nakikinig ako ng programa nila eh. Bilib ako. Di ba? Hindi naman lahat ng reliyon may programang sinasabi yung interpretasyon nila eh. Di ba? So ito siguro yung paraan nila para sabihin kung ano yung pananaw nila tungkol sa Biblia. Importante po ito. Kasi wala pong ibang Pilipino ang tumatayo at nagsasabi, eto ang pananaw ko tungkol sa Biblia. So siguro, importante po para sa ating mga Pilipino to kasi lalabas po ito sa buong mundo. So dapat may idea din kayo, okay ba itong Pilipinong to? Tama ba yung pananaw niya? Kahit hindi tama, makukumpara natin dun sa ating pasariling pananaliksik. Hindi naman siya pwedeng mali-mali. So, ang relevance po, nakikinig po ako dun sa ibang tanong kanina, ang relevance po sa bansa natin ngayon, kasi kulang din sa kaayusan eh. Baka may magagawa itong simbahang ito para magawan ng kaayusan itong bansa natin. Yun lang po. Salamat. Maraming salamat, Direk Joel. Kasi matagal na respect, Direk. Masaya ko kasama pelikula. Maraming salamat, Direk. Tsaka, siyempre, kaibigan Dennis kasama masaya ko. Direk Dennis, tsaka Fernando Iglesia ni Cristo. Maraming salamat. Thank you. You know, the first time I saw the trailer at the office of B, I was impressed beyond belief. And I saw the passion and the commitment of Boss Vic and Boss Vincent to make sure that this movie turned out to be an epic. And I am convinced it will. After 35 years, I went to a movie house last weekend. 35 years, I stayed away from movie houses to see General Luna. I was impressed with the movie, but most of all, the values and the courage of the Filipino. That was important. And I think this movie itself tells us a story of courage of men who want to tell the story of Felix Manalo, somebody whose story deserves to be told.
I saw the trailer and I really became a fan of Dennis Trillo. He actually looks like a Manalo. Grabe, sobrang galing na. And of course, Direk Joel, who can match him? Impossible. And I understand that during the making of this movie, Direk got a slight heart attack. You know why? Because his heart was in this movie totally, completely. All of them worked with a passion that was unmatched. That's why all of us, as one, should be sure to watch this movie, because this is a classic in the finest tradition of Filipino movies. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Coronet. Ang role ko po dito, Astorga, isang ministro. Alam nyo, napaka-swerte ko dahil napasama po ako sa pelikulang ito. Ito po ay talagang pinagmamalaki ko. Kaya talagang maraming salamat po sa production. Ang dami ko po natutunan, sa totoo lang. First time ko po nagbasa ng Biblia. At kauna-una, ito pa pong Biblia, Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Alvin Fortuna. Gumanap po bilang Chidoro Santiago. Isa po sa unang 3 ministro na inordinahan ni Ka Felix Manalo. Sobrang nagustuhan ko po yung karakter ko kasi hindi po talaga ako makapaniwala na makakasama ako dito sa napakalaking movie na to. Talagang sobrang nagpapasalamat ako kay Direk Joel, Direk Arman at Direk Julius na nagtiyaga talaga sa lahat ng shooting day namin. At sa buong team, lalo na kay Doc Serge na talaga nandyan siya na nakaalalay sa bawat eksena, sa bawat binibitawang salita na talaga napaka-importante ang bawat salitang yun. Kaya maraming pong salamat ulit sa inyo. Are there any more cast members na nasa floor? Wala silang mic lumabas ata. So, kung wala na ate, wala na. Last na sila. Tinaas, sino ba? Si Yun. Ate, excuse me. Ma'am, yes po. Ano lang po dun sa sinabi ni Sir, yung may Biblia ang iglesia. Wala po kami sariling Biblia. Ang Biblia po ng lahat, ang Biblia po namin. Tama po kahit yung King James. Hindi po kami gumagawa ng sarili na. Tama po ba ako? Kayo po magpaliwanag. Mas maganda. Sarap. Nauunawaan ko po na gano'n naging impresyon ano nga po na may sariling Bible ng Iglesia ni Cristo. Wala po kaming sariling salin, wala po kaming sariling ipinapapublish, wala po kaming ipinaiimprenta na sarili po naming Bible. Kaya lang po marahil na race po ngayon, gusto namin i-clarify, gagamitin ko na po ang pagkakataong ito. Gusto ko po kayo mismo sa sarili po ninyo, mapatunayan po ninyo yun. Kayong lahat po ay inaanyayahan namin sa darating na September 26. Yan po ay araw ng Sabado. Sa Philippine Arena po ay meron po kami nung tinatawag naming pamamahayag ng mga salita ng Diyos. At doon po kayo mismo makapagpapatunay sa sarili po ninyo na yung Biblia na binibili nyo sa bookstore, Biblia marahil ninyo sa bahay, na inyong binubuklat at binabasa, yan din po ang ginagamit ng Iglesia ni Cristo. Una po, sapagkat lahat ng yan ay Biblia, naglalaman ng salita ng Diyos. Ikalawa, ayaw naman po namin isipin ninyo na baka kaya sa tingin ko ay iba ang aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Kasi sariling Biblia nila yung ginamit nila. Wala po. Kaya kayo mismo, mapapatunayan po ninyo sa sarili ninyo kung yung aral na
pinaninindigan at sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Cristo. Yun ba talaga yung nasa Biblia? Pag-aari ninyo, sa bahay ninyo, yung family Bible po ninyo. Yan po ay September 26 po sa Philippine Arena. 7 in the evening po. Ang mismo magtuturo po noong lesson doon sa pamamahayag na yun ay ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan po ng Iglesia ni Cristo. Walang iba kundi si kapatid na Eduardo Manalo. Siya po ang apo ng kapatid na Felix Manalo. Kung kayo po ay interesado, maaari po kayong lumapit sa amin o sa sino mang mga kapatid po namin narito. Kay Ka-Adriel, Bimban, nariyan po siya. Napakadali po niyong malalapitan. At magagawan po niya ng paraan na maisabay po kayo pagpunta po doon. Maikli lang po yun. Huwag po kayong mag-alala. At pagkatapos po nun, natitiyak po namin, lalalim pang lalo ang inyong pagkaunawa sa sinasampalatayan po ng Iglesia ni Cristo. Again, just a clarification po yun. Maraming salamat po. Ayan si Mike, bumalik.